Tuloy-tuloy na po tayo sa kasunod na bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal, Panginoong Jesucristo, na kung saan tayo po ngayon ay mag-aral na salita po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bilang paggalang po sa salita ng andakilang Diyos, tayo po muna ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Binibigyan po pagkataon sa ating beloved preacher, Mars Pactong, na minamahal. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Preacher Brother Rico Balise. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng pinagpala ng malapay na sumigaw ng malakas na praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga sandali pong ito. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos. Amang banal, aming pinakamahal na Panginoong Jesus, sa oras na ito, sa araw na ito, kami, mahal na Panginoon, ay nagpapasalamat ng taos sa aming mga puso, sa iyong lahat, mahal na Panginoon, ng pagpupuri sa iyo, lahat ng aming pasasalamat, sa lahat, mahal na Panginoon, ng mga biyaya, pagpapalang aming nakakamtan, araw-araw na kalakasan, pag-iingat, maging sa bawat yugto ng banal mong gawain na kami sinamahan, ginabayan, higit sa lahat ay napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig namin ng mga banal mo salita. Bagong lahat, kami mahal na Panginoon, narito nagpapakumbaba, sumasamo, humihingi ng kapabagan at kapatawaran, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Evangelist Wildis Rod Almeida. Lakipan mo na kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya, mga banal mo salita sa mga sandaling ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ng lahat ng hadlang, lahat ng gawa ng kaaway, all demons of hindrances and belief in doubts, cast out from us in the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos sa buhay. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Praise the Lord. Sa mga sandaling ito, pinapaabot natin ang pinakamataas sa pagpupuri, pinakamataas sa pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, our loving God, our dear Jesus. Tayo rin po ay nagpapaabot, ating pagbati po, ating pagrespeto, dobling paggalang at pag-alala po sa pinagpalang pagtuturo, pangangaral ng ating dearly beloved noble parents in the Lord, our dearly beloved noble pastor Evangelist Wildis Rod Almeida, and our dearly beloved noble assistant pastor Lina C. Almeida, and also we greet with love and respect the beloved Almeida family, Almeida children, sa lahat po ng mga beloved brethren nandito ngayong araw na ito, beloved choir members, co-workers, co-preachers, maging sa lahat po na sa inyong mga tahanan, beloved webcast viewers. A blessed day po sa ating lahat. Maminamahal, at kindly basahin natin ang ating mga Biblia from the book of Joshua chapter 1 verse 9. From the book of Joshua chapter 1 verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whatsoever thou goes. Amen. Dito po sa aklat ng Josue, ang kabanatay 1 at ang talatay 9, ito po sinasabi. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man mapumaroon. Amen. Lahat ay masabi ng malakas na praise the Lord. Everybody shout, Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng Word of God, ng salita ng mahal na Panginoon. Mamagatan natin ang ating paksa ngayong araw na ito, spiritual determination. Mami naman. Sabi po ng ating nabasa, Joshua 1 verse 9, praise the Lord. Sabi po ng salita ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. In the book of Joshua 1 verse 9, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee wheresoever thou goest. Maminamahal, ang ating mahal na Panginoon ay Diyos na dakila po sa lahat. He is the sovereign God. Ang mahal na Panginoon po ang pumapatnubay sa atin, saan man tayo pumaroon. Kaya nga, ang sabi rito, maminamahal, naglilingkod tayo sa totoong Diyos at kinakailangan na tayo po yung magkaroon ng tinatawag na determinasyon. Ang isang tao, mga minamahal, na determinado sa lahat ng bagay,
gagawin niya ang lahat. In every purpose, mga minamahal, in everything that He is doing, gagawin niya, mga minamahal, sa abot ng kanyang makakaya. Pag ang isang tao po ay determinado, hindi po siya sumusuko. Amen. Ang isang tao na determinado sa maraming bagay, hindi, mga minamahal, umaayaw, hindi, mga minamahal, bumibigay, sapagat siya nga ay merong tinatawag na determinasyon. A willing, mga minamahal, and dedicated heart and mind of a believer, that whatsoever endeavors and trials that he has been through, he will never give up. Dahil ang paglilingkod sa dakilang Diyos, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, mula sa panahon ng mga patriarch nila, Prophet Moses, nila Prophet Joshua, mga minamahal, ay naroon na yung lahat po ng balakid, lahat po ng hadlang ay nandoon na para hindi nila mapasok yung promised land. Kaya nga si Joshua bilang isang lingkod ng mahal na Panginoon, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, sinabi ng dakilang Diyos sa kanya, be of good courage, be not dismayed. Everybody shout, Amen. Sapagat ang mahal na Panginoon, sumasa atin, kasama natin, kung sa simula may kahirapan, tiyak, mga minamahal, ang pagtatagumpay laging nakalaan at inihanda ng mahal na Panginoon sa kanyang matatapat na mga anak. Kindly listen doon natin ang ating mga verses. Praise the Lord. The book of Hebrews chapter 12, verse 1 and verse 2, and 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9. Kindly po. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 1 and 2. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Dito po sa wikang Tagalog, kahit yamang nakugub tayo na makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Dito po sa 2, at namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus, naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Next verse po tayo, kaagad. Amen, praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Verse 8 and 9 po tayo. Praise the Lord. Tuloy lang po, beloved brother Ace, kindly po. Chapter 4, verse 8 and 9. Verse 9 po, basahin natin. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Dito po sa wikang Tagalog, 2 Korinto kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Sa magkakabila ay nangagigipit kami gayon, may nangaghihinagpis, nangagtitihihan, gayon may hindi, nangangawalang ng pag-asa. 9. Pinag-uusig gayon may hindi, pinababayaan, inilulugmok gayon may hindi, nangasisira. Amen. Natin masabi ng malakas na praise the Lord. Maminamahal, sinasabi ng Word of God, ng salita ng mahal na Panginoon, na isang determinadong believer na mahal na Panginoon ay hindi po nawawalan po ng pag-asa. He never lose hope. Gaano man kahirap ang kanyang pinagdadaanan, mga minamahal. Bilang naglilingkod tayo sa totoong Diyos, ang mahal na Panginoon ay nagtakda ng iba't ibang mga panahon. Minsan nasa panahon tayo ng kahirapan, at tayo po'y natutong magtiis, natuto po tayo magtiwala sa mahal na Panginoon, hahanguin tayo ng mahal na Panginoon doon sa panahon ng kahirapan at darating yung panahon po ng kasaganaan at pagpapala na nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen.
Sabi ng verse 1 and verse 2, ating nabasa po, praise the Lord, wherefore, seeing we also are compassed about it so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Let us shout, praise the Lord. Maminamahal, upang tayo po ay maging ganap na determinado sa lahat ng bagay bilang believer ng ating mahal na Panginoon, naniniwala tayo ng ating dakilang Diyos, He is the author and the finisher of our faith. Tinuruan tayong magtiwala sa ating mahal na Panginoon ng ating beloved, honorable parents in the Lord. Amen? Amen. Kaya nga may blessing po tayo eh. Everybody shout, praise the Lord. Ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal, hindi po malungkot. Masayang maging Kristiyano. Amen. Amen. Kahit pinag-uusig ka, tingnan niyo po, may naman sabi ni Pablo, hindi nawawala ng pag-asa. Nangatitilihan, mga minamahal, nangahapis, pero nananatili yung kanyang kasiyahan, nananatili yung kanyang positibong pananaw sa lahat ng bagay. Kasi kung iisipin natin ngayon, mga minamahal, madali ka na ma-discourage. Habang tumatagal tayong naglilingkod sa dakilang Diyos, nabibuild yung ating pananampalataya na maging matatag, matibay ito, mga minamahal. Everybody shout, Amen. Kaya kahit ano pang ibinabato sa'yo, Amen. Pero sabi nga, immortal lang tayo. Minsan nakakaramdam tayo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya dapat pag-ibig pa rin. Piliin pa rin natin, mga minamahal, na gumawa ng mabuti toward our fellow believer. Everybody shout, Amen. Maghahanap tayo ng anumang bagay na hindi maganda sa kapwa natin. Huwag ganon. Mas piliin nating ipag-pray sila. Mas piliin nating gumawa ng mabuti, mga minamahal, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagsubok, sapagkat tayo mga tinawag ng ating mahal na Panginoon. We are the lifter of each and everyone. Amen? Kaya yung kapatid natin, dumating sa gawain, nakita natin, greet with a smile, di ba? Amen. Sino rito yung mga minamahal, yung pagka nakita mo yung kapatid mo sa mahal na Panginoon, nakangiti ka, masaya ka, dahil yung gratitude natin, yung pasasalamat natin sa mahal na Panginoon, we cannot repay God for everything that He has done for us. Hindi po natin kayang bayaran yan. Yung makapagbigay ka lang ng kagalakan sa yung fellow believer, malaking blessing na po yun. Amen. Amen. Dahil hindi naman lahat ng oras meron tayong pinansyal. Minsan, kahit pinagpahala ka, minsan darating yung trials pa rin. Ano po? Pero masaya pa rin maglingkod sa mahal na Panginoon kasi yung trials na yan, dyan ka laging matututong magtiwala sa mahal na Panginoon, manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen! Meron tayong mga living testimonies. Hindi po humihinto yung miracle ng Diyos sa buhay ng lahat ng iibig sa mahal na Panginoon. Sundan natin, sabi po rito, basahin ko lang, ano po, kindly. Talatang 8 at 9, sabi po ng salita ng dakilang Diyos, basahin natin ang 2 Korinto. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangahihinagpis. Tingnan niyo po, may kagipitan, ngunit hindi naghihinagpis. Amen. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Pagka meron palang ganitong nangyayari sa buhay natin, dahil determinado ka na maglingkod sa mahal na Panginoon, kahit gipit na gipit ka, kahit walang-wala ka, sabi po ng salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Inilulog mo, gayon may hindi nangasisira. Amen. Makailang ulit na tayong minsang nakakaranas ng nilulugmok. Dahil sa mga pag-uusig, may mga loved ones tayo na hindi maunawaan ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit, determinado tayo. We have that spiritual enthusiasm, spiritual determination, mga minamahal.
Dahil nakita natin, naranasan natin, gaano tayo ka-bless at gaano tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Matotoo nga kanina ng ating beloved ko preacher, Brother Art, yung baguhan pa lang siya, napakinggan niyo po yung kaninang patotoo, mga minamahal. Naka-schedule ng mamatay yung kanyang kapitbahay. Kaya yung nagsusulisit na po ng pambili ng kabaong, kala ng mga kapitbahay, ano yan, patay na. Ang sabi mga minamahal doon sa barangay nila, malapit pa lang mamatay. Nagsusulisit na mga minamahal, ha? Hindi pa patay, ngunit malapit nang mamatay. Nakatira na mga minamahal doon sa lugar ng, kumbaga, isolated na siya dahil sa kanyang karamdaman. Ngunit, meron palang pagnanais yung may sakit na gagaling. Kaya dinala niya mga minamahal sa lugar ng Luneta. Habang nandoon mga minamahal, dahil baguhan siya, nagmamasid siya. Habang siya mga minamahal ay nagagalak na merong nagpupuri, nandoon mga minamahal na mga believer na mahal na Panginoon. Naalala niya, meron pala siya kasamang may sakit. At tinignan niya mga minamahal, wala na. Alam niyo mga minamahal, yung hindi na makalakad, hindi na makabangon. Noon nandun sa gawain sa Luneta, nandun na pong nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dinala siya doon mga minamahal, inaakay, binubuhat, ngunit umuwi siyang malakas, magaling at pinagpala ng mahal na Panginoon. Yan ba yung mamamatay? Yan ba yung pinagsusulisit dito na bibilhan ng kabaong? Yan. Pinagaling siya ng mahal na Panginoon sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil sa panalangin ng ating beloved honorable pastor. Kaya bilang believer ng mahal na Panginoon, dapat determinado tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayo mga minamahal, madaling panghinaan ng loob. Sapagat minsan, mabubuhal tayo, madadapa tayo. Amen. Kung tayo ay nagkukulang, tutuwid lang tayo ng mahal na Panginoon. Habang tayo mga minamahal ay nagpapakababa sa harap ng mahal na Panginoon, mapalad po yung mga believer na mapagpakumbaba at marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. 7 times of your downfall, believer will always rise again. Everybody shout, Amen. Basahin natin kindly in the book of Proverbs chapter 24, verse 16. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 24, verse 16. For a just man faileth 7 times, and riseth up again. But the wicked shall fall into mischief. Amen. Dito po sa mga kawikaan, ang kabanatay 24 at ang talatay 16, ito po sinasabi, sapagkat ang matuwid ay mabubuwal na makapito at bumangon uli, ngunit ang masama ay mabubuwal sa kasakunaan. Amen. Next verse, God bless you po. Praise the Lord. From the book of Numbers, chapter 14, verse 7 to 9. Amen. Praise the Lord. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us unto His land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. 9. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. The defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Amen. Dito po sa mga bilang, ang kabanata ay 14 at ang mga talata ay 7 hanggang 9. Ito po sinasabi, at sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinadaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain yaon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubungkalan ng gatas at pulot. 9. Huwag lamang tayong mag-imagsik laban sa Panginoon.
ni matakot sa bayan ng lupain yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Pao, beloved Colonel. Kindly prepare lang po last verse, Brother Ace and beloved Brother Dan. Mami naman, everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, Amen. Amen. Mami naman, ang sabi po ng Word of God, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. For a just man falleth 7 times. Tingnan niyo po, sino nakaranas dito na yung panghihinaan ka ng loob? Parang naisip mo minsan, mahal na Panginoon, parang hindi ko yata kaya. Minsan, nadadapa. Sabi po ng Word of God, napakaganda po nito na kung iintindihin natin, for just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Ang mga lingkod ng dakilang Diyos, ang mga determinado sa lahat ng bagay ng mga believer ng mahal na Panginoon, hindi laging victory. Minsan mga minamahal, may mga times of our mga minamahal downfall moment ng buhay natin. Minsan yung hinihiling natin na blessing, hindi kaagad dumarating. Minsan mga minamahal, yung ipinagpipray natin, kailangan nating matutong magtiis, maghintay. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, tayo'y tinawag ng dakilang Diyos upang magtamasa ng kanyang mga dakilang pangakong pagpapala. Padadaanin ka ng mahal na Panginoon sa mga bagay na dapat ihanda tayo sa blessing na karapat-dapat nating makamtan. Kaya nga ang buhay Kristiyano, sa simula may kalungkutan, sa simula may pag-uusig, may kahirapan. Di ba naranasan nating umiiyak tayo sa mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon, ang bigat ng problema ko po ngayon. Mahal na Panginoon, nawalan ako ng trabaho ngayon. Mahal na Panginoon, inuusig ako ngayon. Mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala. Pero alam niyo po, bilang mga believer ng mahal na Panginoon, nakikita pala ng mahal na Panginoon ang laman ng puso natin. Nakikita po ng mahal na Diyos ang pagluha natin, ang pag-iyak natin. Kaya tayo dumaan man mga minamahal sa mga pag-uusig sa kahirapan, sa dulo noon, laging naroon ang pagtatagumpay na ipinangako ng dakilang Diyos sa lahat ng kanyang matatapat na mga anak. Because our God is a God of victory. He will never let us down. Amen. Everybody shout, praise the Lord. He will never leave us nor forsake us. Kaya nga mga Israelites, bago nila marating yung promised land na pangako ng mahal na Panginoon, meron munang ipinadalang mga spies, 12 spies of each tribe, mga minamahal, 1 spy. So dahil merong 12 tribes ang Israel, meron pong ipinadala si Prophet Moses na 12 spies para makita nila ang lugar na yon. At nakita nga nila Joshua at ni Caleb, totoo ang promised land. It is a land with milk and honey. Totoo siyang saganang lupain na binubukalan ng gatas at ng pulot. Pero meron pong mga gwardiya doon, mga minamahal, mga giants, guard of Nephilim. Ang sabi ni Joshua at ni Caleb, ang lupain na yon ay ibinigay ng mahal na Panginoon. So pag merong trial sa buhay natin, ang lesson doon, pag merong mga hindrances, may mga balakid, huwag mong tingnan yung hadlang. Ang tingnan mo, yung Diyos na nangako na ikaw ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi po ng verse 8, verse 9, sabi ng Word of God, praise the Lord. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land. Kapag kinalugdan tayo ng Diyos, dadalhin niya tayo doon. And give it us a land which floweth with milk and honey. Tingnan niyo po, bubukal yung gatas at pulot.
Gaano katagal ang paghihintay, mga minamahal, para magbunga ang isang halaman, mga minamahal, ang isang ubasan o isang bagay, mga minamahal, na magiging pagkain para sa mga Israelites. Pero doon, bumubukal ang gatas at pulot. Amen? It never stop. Because it is, mga minamahal, the promised land. Ang lupain na yun, mga minamahal, ay sadyang inihanda ng Diyos. Sadyang binubukalan ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Only revel, not ye against the Lord. Ito ang dapat nilang gawin. Neither fear ye the people of the land. Huwag kayong manghimagsik sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi pag naghihimagsik ka, nilalabanan mo yung Diyos. And we cannot win, mga minamahal. Everybody shout, Amen. Neither fear ye the people of the land. Huwag kayong matakot sa kanila. For they are bread for us. Their defense is departed from them. And the Lord is with us. Fear them not. Pagkasama natin ang mahal na Panginoon, pag sumasa atin po pala ang dakilang Diyos, walang pagsubok na hindi natin kayang malampasan. Pag ikaw ay talagang determinado, hindi ka sumusuko. Everybody shout, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Bago tayo maging choir member, bago tayo gamitin sa gawain ng mahal na Panginoon, lilinisin ka muna ng mahal na Panginoon para mawala yung pride. Amen? Amen? Everybody shout, Amen. Kasi mahirap yung sa buhay believer ng mahal na Panginoon. The more tayong binibless ng mahal na Panginoon, dapat the more naman tayo nagpapakumbaba sa harap ng mahal na Panginoon. Kasi makita natin ang isang believer na pinagpalaan ng dakilang Diyos. Isinisigaw niya lagi, hindi yung mga material lamang na kanyang nakakamtan. Ang isinisigaw niyang malaking pagpapala na patuloy siyang pinapanghawakan ng mahal na Panginoon. Na patuloy siyang pinalalakas at pinatatatag ng ating mahal na Panginoon. Ang pinakamasagana at pinakamaladakilang pagpapala, yung pagpapalang espiritual na nagmumula sa dakilang Diyos. Secondary lang po yung mga material things na meron tayo. Ang totoong pinagpala ng dakilang Diyos, yung mananatili ka sa mahal na Panginoon hanggang doon sa huling sandali ng buhay mo. Mananatili tayo naglilingkod sa dakilang Diyos. Kaya nga sabi ni Prophet Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kindly, last verse na po tayo at maghanda na po ang mga magpapaawit, purihin ng ating mahal na Panginoon. Amen. From the book of Joshua, chapter 24, verses 14 to 15. Now therefore, fear the Lord, and serve Him with sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served in the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa wikang Tagalog, Josue Kapitulo 24, versikulo 14 hanggang 15. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ng Panginoon. 15. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahan. Ngunit sa ganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Lahat ay masabi ng malakas na praise the Lord. Maminamahal, yan po ang ating dapat na maging memory verse. As for me and my house, we will serve the Lord. Pag determinado ka, mga minaman, na maglingkod sa mahal na Panginoon, be strong
and of good courage. Never lose hope. Everybody shout, Amen. Ang pangako ng dakilang Diyos, kailanman hindi tayo iwan at hindi po tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Siya ang dakilang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Pinadadaan tayo minsan sa kahirapan, sa pagsubok, sa pag-uusig. Ngunit laging matamis sa ating mga puso ang presence sa mahal na Panginoon. In every struggle of a believer, God will always be there. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Serve the Lord with gladness. Be strong in the Lord and in the power of His might. Tumayo po tayong lahat. Awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa awiting, we will serve the Lord. Sa lahat po ng ating mga beloved brethren, maging mga beloved webcast viewers, napakahalaga na maglingkod sa dakilang Diyos. Napakahalaga sa buhay natin na laging gawin at ganapin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, Lord, we worship You.